Nag-aalala ang baguhang doktor sa delivery room nang makitang malapit ng manganak ang babae. Nanganak ang babae sa pasilyo ng ospital dahil sa pagmamadali ng doktor. Kamakailan, tinawagan ng bangko si Oyi Yang dahil lumipas na ang deadline ng utang. Ngayon, may utang siya ng 50 milyong won sa bangko at walang pambayad. Nag-alok ang bangko ng palugit basta't makapagpakita siya ng katibayan ng trabaho. Sa kasamaang palad, walang trabaho si Oyi Yang. Kahit ayaw niya sa dating trabaho, napilitan siyang bumalik para may pambayad ng utang. Kinabukasan, kasama ang kapatid, bumalik siya sa ospital kung saan nag-intern dati. Dating magara at mayamang intern siya, pero nabangkarote ang ama at gumawa siya ng gulo. Ngayon, tanging ang dating ospital lang ang handang tanggapin siyang muli. Pinayuhan siya ng kapatid na tiisin ang kahihiyan mula sa dating kasamahan at magtrabaho sa ospital hanggang mabayaran ang utang na 50,000 sa won. Nag-aatubili, bumalik si Oyi Yang sa ospital at pumunta sa duty room ng mga bagong residenteng doktor sa OBGYN. Kahit nag-internship na siya dati, malinaw na baguhan pa rin si Oyi Yang, gaya ng 3 bagong residenteng doktor. Isa ang top student sa med school na sumali sa OBGYN matapos basahin ang papel ng isang propesor. Isa ang kaklase sa high school na may kalahating kulay ang buhok at di matandaan ang pangalan, at isa ang dating idolo na naging doktor. Lahat ay tila mahirap pakisamahan. Si Oyi Yang, sabik matapos ang shift, ay dahan-dahang naglakad papunta sa elevator. Ngayon, naatasan siyang tumulong kay Professor Seo sa operating room. Sinabi ng kasamahan niyang si Pyo Nam-kyung na si Professor Seo ay napakahigpit at mahirap bigyang kasiyahan. Sa operating room, malikot na isinuot ni Oyi Yang ang protective gear, ngunit di siya makakita dahil may film pa ang goggles niya. Lumapit si Professor Seo at pinatanggal ang film kaya lubos na nahiya si Oyi Yang. Matagumpay na naisagawa ni Professor Seo ang cesarean section. Pagkatapos, napansin ni Oyi Yang na nakatayo lang siya, hawak ang di nagamit na guwantes habang may dugo sa guwantes ng ibang doktor. Sa tanghalian, pumunta si Oyi Yang sa cafeteria at sinamahan ng senior na si Gu Do-won na tumulong sa kanya sa pagkain. Ang unang tanong niya ay kung kailan siya pwedeng umuwi. Nang malaman na di siya makakaalis sa oras, mukhang lubos na nalungkot si Oyi Yang. Kinagabihan, muling naging assistant ni Professor Seo si Oyi Yang. Sa gitna ng operasyon, nag-atubili siya kung saan ilalagay ang cut-off sutures. Dahil sa pag-aalinlangan na ito, sinita siya ng propesor. Sinenyasan ni Senior Gu Do-won si Oyi Yang, pero hindi niya naintindihan at hawak pa rin ang tahi. Kaya pinaalis siya ng propesor sa operating room, kasama ang mga sutures. Mahirap din ang araw ng 3 ibang residenteng doktor. Si Pyo Nam-kyung, karibal ni Oyi Yang mula high school, ay lihim na natuwa sa nangyari. Pero nang si Pyo Nam-kyung na ang humawak ng emergency, mas kinabahan siya kaysa sa buntis. Si Kim Sabi naman, top student sa med school, ay walang pakialam sa mga pasyente. Nang umiyak ang pasyente bago ang operasyon, parang robot na binasa lang ni Kim Sabi ang consent form. Nang mag-alinlangan ang pasyente at nagtanong bakit siya nagka-cancer kahit mabuting tao, sinabi ni Kim Sabi na walang kaugnayan ang mabuting buhay sa cancer. Nandoon si Eum Jae-il, dating idolo na naging doktor, na napagkamala ng nurse na nagbigay ng ulat ng pasyente bilang tagahanga at pinirmahan ito gamit ang kanyang stage name. Si Eum Jae-il ang pinakasipag sa duty room, laging abala sa pag-ikot, pagtatanong at pagsusulat ng mga tala. Madalas siyang OA, iniisip na ang simpleng sipon ay basal skull fracture na ikinapagod ng kanyang mga senior. Sa wakas, natapos na ang shift ng 4 na residenteng doktor. Kumakagat si Oyi Yang ng tuyong tinapay habang walang gana siyang pumasok sa elevator pa uwi. Sa elevator, inaliw ni Senior Gu Do-won si Oyi Yang na pagod na humihikab at binalaan siyang huwag banggitin ang kanilang relasyon sa ospital o pag-usapan ang mga bagay ospital sa bahay. Lumabas na magkamag-anak pala sina Oyi Yang at Gu Do-won sa pamamagitan ng kasal. Partikular, si Gu Do-won ay kapatid ng bayaw ni Oyi Yang kaya naging tiyuhin niya ito sa pamamagitan ng kasal. Sa kabila ng babala, agad niyang tinalakay ang araw ni Oyi Yang sa hapagkainan na ikinahiya nito sa harap ng pamilya. Nalaman din ni Oyi Yang na hindi siya kwalipikado para sa trabaho sa ospital at natanggap lamang dahil sa pang-aabuso ng posisyon ng kanyang tiyuhin. Bago matapos ang hapunan, nakatanggap siya ng tawag na bumalik sa ospital para asikasuhin ang isang kaso ng panganganak. Lalo pang nakumbinsi si Oyi Yang na hindi angkop sa kanya ang pagiging doktor. Kinabukasan, ang antok na si Gu Do-won ay personal na nagturo kay Oyi Yang ng iba't ibang propesyon. Gayunpaman, nanatiling walang gana si Oyi Yang. Nang may tumawag na nurse para sa doktor sa labas ng duty room, nagkunwaring hindi narinig si Oyi Yang hanggang sa mahuli siya at atubiling pumunta sa buntis. Sa delivery room, hiningi ng buntis na pangalawang anak pala niya kay Oyi Yang na itago ito at sabihin sa bagong boyfriend na unang buntis niya ito. Napatingin si Oyi Yang nang magsinungaling ang buntis sa boyfriend na ito raw ang unang panganganak niya. Para suportahan ang buntis, atubiling sumama si Oyi Yang sa kasinungalingan.
Nagpasalamat ang boyfriend kay Oh Yi-young ng cake na kinain nila ng mga kasamahan pagkatapos kunan ni Eom Jae-il ng litrato. Bago pa maubos ang cake, bumalik sila sa kanilang abalang araw. Tiningnan ni Oh Yi-young at nagkamaling akala fully dilated na ang babaeng nagsinungaling tungkol sa unang panganganak. Agad niyang sinabi kay Professor Seo na mabilis na inilipat ang babae sa ibang kwarto. Sa karagdagang pagsusuri, napag-alaman na ang babae ay nasa mahusay na kalagayan, hindi pa ganap na dilated. Tinitigan ni Professor Seo si Oh Yi-young na ang init ng ulo, hindi ang cervix ng pasyente, ang tanging lubos na lumalawak. Pagod na si Gudeon sa pagtulong sa mga junior nang tumawag si Oh Yi-young tungkol sa parehong buntis, ngayon nasa tunay na emergency. Agad na inutusan ni Gudeon si Oh Yi-young na ilipat ang babae sa delivery room at dali-daling tumulong. Hindi inaasahan, nagsimulang manganak ang babae nang mas maaga sa inakala. Sa pasilyo, nakita ni Oh Yi-young ang ulo ng sanggol at agad nagsuot ng guwantes para ipanganak ito doon mismo. Sa loob ng ilang segundo, ligtas na isinilang ang sanggol. Hawak ang bagong silang, napuno ng emosyon si Oh Yi-young dahil ito ang unang beses niyang nanganak ng sanggol. Dumating si Gudeon sakto para putulin ang pusod at napaluha si Oh Yi-young sa sandaling iyon. Pagdating ng Lunes, nagpatuloy ang abalang buhay ng mga first-year resident doctor. Pagkatapos ng buong araw, alas 10 na ng gabi, ang pinakamaagang oras ng pagtatapos nila kamakailan. Bago umalis, kailangan nilang magulat sa mahigpit na senior. Kung mali ang salita, uulitin mula sa simula. Sa 5 operasyon ngayon at 7 nakatakda bukas, sobrang nabigatan si Oh Yi-young. Sa reading group ni Professor Seo kinabukasan, lahat maliban kay Kim Sabi, ang top student, ay inaantok o naglalagalag. Walang gana at distracted, si Kim Sabi lang ang alerto, tumutulong sa iba sa mga sagot. Pagkatapos ng rounds, agad humanap si Oh Yi-young ng sandali para makinig ng musika sa isang sulok. Pero naputol ang pahinga niya nang tumawag si Dr. Yang. May babaeng nanganganak at kailangan ng agarang cesarean. Nagmadali si Oh Yi-young para makipag-ugnayan sa anesthesia department. Pagkakuha ng operating room, tinawagan niya si Dr. Myung. Pinareserba ang silid at dadalhin ang pasyente. Lumipas ang kalahating oras nang walang dumating na pasyente. Nagtulak na ang doktor ng anesthesia pero nakita ni Oh Yi-young na dinala ni Dr. Myung ang ibang pasyente sa ward. Nang tanungin, umakto si Dr. Myung na parang walang nangyari at hindi binanggit ang operasyon. Pinuna ng doktor ng anesthesia si Oh Yi-young. Pinaghihinalaan siyang nagsisinungaling para makuha ang operating room. Si Oh Yi-young, na nakaramdam ng kawalan ng katarungan, kinailangang pasanin ang bigat mag-isa. Araw-araw, kailangang mag-selfie at mag-check-in si Oh Yi-young sa grupo, laging may mapait na ekspresyon. Ang kanyang trabaho ay nagiging sobrang bigat na para sa kanya. Minsan, kapag nakalimutan ni Oh Yi-young magpadala ng larawan at nagpaliwanag kay Dr. Myung, inakusahan siya ng doktor na nagsisinungaling, kaya galit na ibinaba niya ang telepono. Inis sa pagtrato ng senior, galit na nag-impake si Oh Yi-young para umuwi, nagsasabing maaaring wala siyang pera, pero may dignidad pa rin siya. Bigla, may inilabas na emergency alert para sa obstetrics department ng ospital. Nag-aalangan, nagpasya si Oh Yi-young na pumunta at nagbigay ng emergency aid sa isang buntis. Dahil sa kanyang tulong, nakaligtas ang ina at sanggol. Sa unang pagkakataon, pinuri ni Dr. Myung si Oh Yi-young at pinayuhan siyang patuloy na subaybayan ang vital signs ng pasyente kinabukasan. Matapos makumpleto lahat ng gawain na itinakda ni Dr. Myung kinabukasan, gusto na lang ni Oh Yi-young matapos ang kanyang shift. Ngunit may bagong trabaho ang kanyang tiyuhin sa kasal, si Gu Do-won, hiniling na samahan ng buntis na inilipat sa ibang ospital. Matatag ang kalagayan ng babae, hindi gaanong kailangan ng atensyon ni Oh Yi-young. Sa totoo lang, dahilan lang ang hiling ni Gu Do-won para makahinga ng sariwang hangin si Oh Yi-young. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ng babae habang inililipat. Agad tumawag si Oh Yi-young kay Gu Do-won na nagsabing mag-relax at gawin ang mga karaniwang tseke. Pagkatapos ng mga pagsusuri at nag-aalala pa rin, dumating si Oh Yi-young sa ospital pero hindi agad umalis. Sa halip, naghintay siya para matiyak na maayos ang kalagayan ng babae. Mabuti na lang, sinabi ng bagong doktor na okay ang pasyente, kaya gumaan ang loob ni Oh Yi-young. Napabuntong hininga si Oh Yi-young, alam niyang di niya mapapatawad ang sarili kung may nangyari. Inimbitahan siya ng babaeng doktor sa kape at nagkwento tungkol sa pagiging first-year resident nito. Tulad ni Oh Yi-young, madalas siyang naguguluhan at pinagsasabihan ng mga senior pero hindi niya inuuna ang damdamin ng mga buntis. Sa kabilang banda, palaging inuuna ni Oh Yi-young ang mga pasyente na nakamit ang hindi nagawa ng doktor noong bago pa siya. Pagkatapos ng usapan, binigyan ng doktor si Oh Yi-young ng dokumento at sinabihang ipasa kay Gu Do-won. Ginawa ni Oh Yi-young ang utos, pero nakita ni Gu Do-won na blankong papel lang pala ang dokumento.
Naintindihan ni Gu Dowon ang ibig sabihin ng doktor, kaya inimungkahi na manatili si Oh Yi-yang para obserbahan ang operasyon ng kambal. Sasagot na sana si Oh Yi-yang nang lumapit ang anesthesiologist. Pinuna siya sa hindi malinaw na komunikasyon sa Ingles tungkol sa anesthesia. Si Oh Yi-yang, na nanlumo, ay hindi nakapagsalita para ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, pumagitna si Dawon para ipagtanggol si Oh Yi-yang, iginiit na malinaw ang kanyang komunikasyon. Binanggit ng anesthesiologist ang naunang insidente tungkol kay Oh Yi-yang na umano'y nag-abuso ng operating room. Ipinagtanggol ni Gu Dowon ang junior niya, tiwala na hindi ito magsisinungaling para lang sa operating room. Pagkatapos linawin ang hindi pagkakaunawaan, tiniyak ni Gu Dowon sa anesthesia department na hindi na mauulit ito at binalaan sila sa pagpuna sa mga bagong doktor. Naantig sa pagtatanggol ng kanyang tiyuhin sa kasal, yumuko si Oh Yi-yang kay Gu Dowon bilang pasasalamat sa huli ng araw. Si Gu Dowon, nag-aalala na baka umalis si Oh Yi-yang, ay bumulong ng paalala tungkol sa utang niyang 50 milyong won. Ang kanyang mga kilos, medyo mapagmahal, ay nagpakilig sa puso ni Oh Yi-yang. Pagod na pagod din ang tatlong bagong doktor. Si Pyo Nam-kyung ay inatasan magpalit ng benda ng pasyente. Ang pasyente ay sobrang demanding. Gusto tiyak ang oras ng pagpapalit at pinapalit kay Pyo ang guantes at forceps sa bawat hakbang. Dahil sa mga hiling ng pasyente, muntik nang umiyak si Pyo Nam-kyung. Tahimik siyang nagreklamo sa isang nurse. Kahit nagreklamo si Pyo, iginiit pa rin ng pasyente na siya ang magpalit ng benda. Nagsilbi si Pyo sa pasyente nang may pilit ng ngiti, parang Diyos ang pinagsisilbihan. Sa tanghalian, tumawag ang nurse, pinapababalik si Pyo sa loob ng 10 minuto. Mabilis siyang kumain ng ilang subo, di man lang napunasan ng mancha sa damit. Sa kainan, nakasalubong niya dating kaklase, maayos ang bihis at malapit ikasal. Nalungkot si Pyo sa paghahambing. Sa inis, sinabi ni Pyo sa nurse sa telepono na di na siya magpapalit ng benda. Dapat daw humanap ng iba ang pasyente. Pagkatapos ng kanyang outburst, tinanggal ni Pyo ang kanyang work ID at sumakay ng taxi. Gayunpaman, nakatanggap siya ng mensahe mula sa nurse na linisin ang kwarto ng pasyente. Nang maunawaan ang bigat ng sitwasyon, agad siyang bumalik sa ospital. Sa silid, wala ang pasyente at dalawang kamag-anak ang umiiyak ng malakas. Akala'y malubha ang pasyente, handa si Pyo Nam-kyung na palitan ng dressing nang makita ito sa likuran niya. Lumipat lang pala ito sa ibang kwarto. Si Pyo Nam-kyung, nalulumbay, umiyak habang nagpapalit ng dressing, nangangamba sa masama. Humingi ng tawad ang pasyente, ipinaliwanag na ang sakit niya ay nakakaapekto sa mood at di naisip si Pyo Nam-kyung. Napaluha si Pyo Nam-kyung sa isang mapangiting mukha. Samantala, si Kim Sabi, ang top med student, ay nanatiling walang emosyon at parang robot. Kinausap niya ang mga pasyente ng makatuwiran na ikinagalit ng isang pasyenteng nagsabing di siya bagay maging doktor. Pinuna ng senior doctor si Kim Sabi at pinahumingi ng tawad sa pasyente. Nalungkot si Kim Sabi at nag-alinlangan sa kakayahang magpatuloy sa medisina. Mabuti na lang, nagbigay ng payo si Professor Seo, hinihikayat siyang magtuon sa kanyang mga kalakasan. Sa gabi, nilapitan niya ulit ang buntis, sinuri ang kalusugan at nagbabala tungkol sa epilepsy. Hindi naniwala ang babae at nang tumalikod, nawalan siya ng malay dahil sa sintomas. Nang magkamalay ang babae, ibinahagi ni Kim Sabi ang determinasyon na maging doktor. Humingi ng tawad ang babae at umasang siya ang mag-aalaga sa kanyang pangalawang pagbubuntis. Ngunit hindi napansin ni Kim Sabi ang pahiwatig at nagpatuloy sa medikal na pananalita. Sa huli, ngumiti si Kim Sabi, humingi ng paumanhin at nagpasalamat sa babae. Samantala, naramdaman ni Jae-il na hindi siya pinapansin ng mga nakatatanda, tila hindi siya kailangan ng abalang ospital at mga ward. Kinagabihan, tinawagan siya ng mga kasamahan, hinikayat bumalik dahil kailangan nila siya. Tuwang-tuwa, sumugod si Jae-il sa ospital, pero gusto lang pala siyang isama sa pag-uulat sa mga senior. Gayunman, nang gabing iyon, si Dr. Myung ay biglang nagsabi sa 4 na residente na di na kailangan mag-report pagkatapos ng shift. Di nila alam, si Senior Gu Dowon pala'y tumutulong sa likod para mapagaan ang kanilang trabaho. Isang linggo, bigla na lang nag-alok si Oh Yi-yang ng barbecue kasama ang pamilya. Pero ang kanyang bayaw na si Gu Dowon ay kailangang pumunta sa ospital ng bigla. Kung di siya makakapunta, kakansilin ni Oh Yi-yang ang outing. Matapos siyang alagaan nito, nahulog ang loob ni Oh Yi-yang sa kanya. Nang Lunes, sumabay si Oh Yi-yang kay Gu Dowon papuntang trabaho at sinadyang banggitin ang mga gusto niya. Kabaligtaran ng masayang buhay ni Oh Yi-yang, si Gu Dowon ay puro operasyon at pag-aaral lang. Dahil dito, hindi napigilan ni Gu Dowon na purihin si Oh Yi-yang, tinawag siyang pinakamasayang babaeng nakausap niya. Nang mapagtanto na ganito pala siya sa mata ng kanyang bayaw, nalungkot si Oh Yi-yang.
Pagbalik sa trabaho, muling bumalik ang kalungkutan ni Oh Yi-yang. Bago magsimula, tinawag sila ng isang senior para sa isang pagpupulong. Inakala ni Oh Yi-yang na makakapagmungkahi siya ng mga pagpapabuti para sa mga residenteng doktor. Ngunit sa pulong, nalaman niyang ito pala'y pagpuna sa kanya, binasa ang reklamo ng propesor tungkol sa kanya. Tinukoy ng senior ang mga pagkukulang ng 4 na bagong doktor. Habang nasasaktan si Oh Yi-yang, dumating si Dalyuan may dalang almusal at nakita ang nangyayari. Pinayuhan niya ang mga junior na iwasan ang ganitong pulong at magbigay ng suporta sa mga bagong doktor. Ngayon, natuto si Oh Yi-yang mula sa propesor na gumagamot ng babaeng may cancer sa matris. Sinabi ng propesor na maaaring mawala ang matris ng pasyente pagkatapos ng operasyon. Kahit ganon, nakangiti pa rin ang pasyente habang umiiyak at nag-aalala ang ina na inaalo ng anak. Pagkatapos ng trabaho, nagimbita si Gudo Juan ng hapunan pero si Oh Yi-yang lang ang pumayag. Habang kumakain, si Gudo Won ay nanood ng video ng operasyon, kumain ng mabilis at halos hindi kinausap si Oh Ye-yang bago ibinaba ang kanyang chopsticks. Nagreklamo si Oh Ye-yang dahil umasa siya sa isang romantikong gabi kasama ang kanyang bayaw. Mabilis na humingi ng paumanhin si Gudo Won, tila hindi niya alam ang nararamdaman ni Oh Ye-yang. Pagkatapos ng trabaho, pinagalitan ng propesor si Oh Ye-yang sa pagkaantala ng operasyon na sa tingin niya ay hindi makatarungan. Bigla, dumating ang ina ng pasyente para humingi ng tulong kay Oh Ye-yang na tingnan ang kanyang anak sa ward. Ngunit, maayos naman pala ang anak. Nakialam lang ang ina para tulungan si Oh Ye-yang na makatakas sa pagpuna ng propesor. Nakita ng ina na si Oh Ye-yang ay kasing edad ng anak, inggit sa pagkakataong magkamali at lumago sa magandang edad. Nais niyang magkaroon din ng pagkakataon ang kanyang anak na lumaki ng malusog. Naantig ang ina sa tibay ng loob ng anak at nagpa siyang maging positibo at hindi na umiyak. Sa araw ng operasyon, inaliw ng anak ang ina gaya ng dati at ang ina naman ay nagsikap pigilan ang luha sa harap ng anak. Ngunit nang mag-isa sa operating room at nahawakan ang malamig na mesa, napaiyak ang anak. Hindi pala siya kasing tapang o tibay nang ipinapakita niya. Ang kanyang katatagan at tapang ay para lamang sa kanyang ina. Nang makita ang luha ng anak, tinawag ni Oh Ye-yang ang sirohano para ipagpaliban ang operasyon, nagdahilan sa telepono. Kahit pinagalitan ng propesor, tinanggap niya ito ng buong puso. Mabuti na lang, naging matagumpay ang operasyon at nailigtas ang matris ng anak. Agad pumunta si Oh Ye-yang sa pasilyo para ibalita sa magulang ang magandang balita. Ang ina, nang marinig na ligtas ang anak, umiyak sa tuwa at si Oh Ye-yang ay naluha rin sa harap nila. Nang araw na yon, may lalaking nagmadali sa ospital nang mabalitaang nahimatay ang anak. Gayunman, sa pagsusuri, natuklasan niyang hindi nagkasakit ang anak kundi itinago ang pagbubuntis. Nagulat siya at pinagalitan ang anak na bagong pasok sa universidad, nag-aalala sa kinabukasan nito. Sa kasamaang palad, huli na para ipalaglag at kailangang ipanganak ang sanggol. Hanggang sa manganak ang anak na babae, saka lang dumating ang kasintahan nito. Galit na pinagalitan ng lalaki ang kasintahan dahil sa kapabayaan. Napansin ni Kim Sabi ang bakas ng sampal sa mukha ng kasintahan. Ipinaliwanag ng binata na gustong isama ang ina, ngunit tumanggi ito. Tiningnan niya ang sanggol, nag-aalala sa kalagayan ng kanyang kasintahan. Nang makita ang responsableng ugali ng binata, medyo kumalma ang lalaki. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ang bagong silang, ngumiti ang lalaki. Binati siya ni Kim Sabi, sinabing kahit paano'y disente ang kasintahan ng anak. Gayunpaman, medyo nalungkot pa rin ang lalaki. Masaya man ang panganganak, para sa kanya, ang sanggol ay tila anghel na maaaring makaantala sa buhay ng anak. Kinuha ni Kim Sabi ang mga itinapon ng lalaki mula sa basurahan at ibinigay sa dalaga. Sa loob ay regalo at sulat ng ama, umaasang lalapit ang anak sa kanya para sa anumang kailangan. Nang mabasa ang tapat na mga salita ng ama, tumulo ang luha sa mukha ng dalaga. Ngumiti si Kim Sabi, naniniwala na mamahalin ng dalaga ang kanyang ama at kasintahan. Sa taunang larawan ng obstetrics at gynecology, tumayo si Gudo Won sa tabi ni Oh Ye-yang. Hindi niya inasahan na sa pag-click ng shutter, tahimik na hahawakan ni Oh Ye-yang ang kanyang kamay. Mula noon, hindi na maitago ni Oh Ye-yang ang kanyang damdamin para kay Gudo Won. Sinabi ng kapatid na babae na balak ipakilala ng asawa si Gudo Won sa babaeng kasamahan sa trabaho. Ngunit ayon sa kapatid, tumanggi si Dayuan sa pag-aayos ng pagkikita. Nag-alala ang kapatid tungkol sa buhay pag-ibig ni Gudo Won at nagtanong kung may gusto siya sa ospital. Ayon kay Oh Ye-yang, walang kadate si Gudo Won sa loob ng ospital. Hindi man inamin sa kapatid, kamakailan ay patuloy niyang hinahabol ang kanyang bayaw. Sinabi niyang hindi siya nag-almusal para lang makatanggap ng ilang pirasong tinapay mula sa kanya. Sa kabila nito, nanatiling magiliw si Gudo Won kay Oh Ye-yang.
Nagtrabaho siya bilang surgical assistant ni Professor Seo kasama si Gu Dawon sa team. Nang mawala ang research data, malupit na pinagsabihan si Oh Yi-yang ng propesor. Nais niyang tandaan ang mga aral, pero payo ni Gu Dawon ay kalimutan ito at mag-focus sa operasyon. Tumango si Oh Yi-yang, pero sa procedure, aksidenteng naputol niya ang kamay ni Gu Dawon. Sa kabutihang palad, natapos ni Professor Seo ang operasyon ng mahinahon at maayos. Dahil sa guilt, humingi ng tawad si Oh Yi-yang na nakayuko ang ulo. Mahinahon siyang pinatahan ni Dal Yuan, sinabi na karaniwan lang ito sa operating room. Gayunpaman, iginiit ni Oh Yi-yang na makita ang kamay, pero iniwas ito ni Gu Dawon. Bigla, may emergency case na dumating. Buntis na may nakakahawang chorioamnionitis. Hindi na mailigtas ang 20 linggong gulang na fetus. Ang babae, nalulungkot, ay nakaranas na ng ganitong pagkawala. Nagmakaawa siya sa mga doktor na panatilihin ang sanggol sa loob niya ng isang araw pa, gustong maging ina kahit isang araw lang. Hindi pumayag si Professor Seo dahil bawat araw ay nagdadagdag ng panganib sa ina. Ipinaliwanag ni Professor Seo ang sitwasyon ng pribado sa asawa. Para sa kaligtasan ng asawa, kailangang gawin agad ang operasyon. Pumayag ang asawa kahit ayaw mawala ang bata pero ayaw rin makitang magkasakit o magdusa ang asawa. Naging maayos ang operasyon at inalis ang 20 linggong gulang na fetus. Maingat na hinawakan ni Oh Yi-yang ang hindi pa buo na sanggol at inatasan siyang suriin ang puso nito. Nang makitang tumitibok pa ang puso, nabahala si Oh Yi-yang at sinabi kay Professor Seo na hindi niya kaya. Pinaalalahanan siya ng propesor na isantabi ang damdamin at unahin ang desisyon ng ina. Tumango si Oh Yi-yang pero nahihirapan pa rin siya. Mabuti na lang at inaliw siya ni Gu Dawon. Sa harap niya, dahan-dahang nagkwento si Oh Yi-yang. Nakilala niya dati ang buntis sa ibang ospital at nakita ang hirap nito nang nawalan ng anak. Ipinaliwanag ni Gu Dawon na ang 20 linggong fetus ay parang sanggol na may hininga at tibok ng puso kaya mahirap bitawan. Pero ano ang magagawa? Hindi kailanman mapagpapasyahan ng mga doktor ang kapalaran ng buhay. Ang magagawa lang nila ay tumulong sa ina at anak ang kanilang tungkulin sa ospital. Nakatulong ang mga salita ni Gu Dawon kay Oh Yi-yang. Hawak ang 20 linggong fetus. Naglakad siya papuntang operating room kasama si Kim Sabi. Bago ang pagsusuri, may ilang issue sina Oh Yi-yang at Kim Sabi. Binalak ni Professor Seo na magsulat ng papel at humingi ng katulong sa 4 na bagong residenteng doktor. Kung magtagumpay, ang katulong ay maaaring sumama sa kanya sa isang kumperensya sa ibang bansa. Nang marinig ito, lahat maliban kay Oh Yi-yang na abala sa cookies ay nagtaas ng kamay para magboluntaryo. Nakita ito ni Professor Seo at pinili si Oh Yi-yang bilang kanyang katulong. Si Oh Yi-yang, kahit ayaw, tinanggap ang papel ng atubili dahil hindi siya makatanggi. Pagkatapos, nainis si Kim Sabi nang makita nila ang chat ni Oh Yi-yang at kapatid tungkol sa pagbibitiw. Hindi maintindihan ni Kim Sabi bakit ibinigay ang gawain sa taong ayaw na magtrabaho. Sa galit, binura ni Kim Sabi ang files ni Oh Yi-yang na wala ang data ng propesor at napagalitan si Oh Yi-yang. Natuwa si Kim Sabi, akala niya siya ang pipiliin ng propesor bilang kapalit na assistant. Pero hiningi ng propesor na si Oh Yi-yang pa rin ang tumulong sa lahat ng susunod na operasyon. Nag-alala si Kim Sabi sa nangyari. Nang wala si Oh Yi-yang, nag-iwan ng nota ang propesor na magpadala ng data sa hapon. Matapos mag-atubiling sandali, ibinaba ni Kim Sabi ang sulat sa sahig. Kalaunan, dahil sa guilt, ginaya niya ang sulat kamay ng propesor para ibalik ito. Ngunit sinabi ni Oh Yi-yang na naipadala na niya ang data sa propesor. Nagulat si Kim Sabi pero naisip na baka nakita siya ni Oh Yi-yang. Talagang nasaksihan ni Oh Yi-yang na ibinaba ni Kim Sabi ang sulat. Nahihiya, di siya nakaharap kay Oh Yi-yang na nagkunwaring walang alam. Binanggit din ni Oh Yi-yang ang 20 linggong sanggol, humihingi ng tulong. Nang maunawaan ang mabuting layunin, pumayag agad si Kim Sabi. Bago ang pagsusuri, nanalangin si Kim Sabi para sa sanggol na mapunta sa mabuti. Nakaramdam ng katiyakan si Oh Yi-yang at sinimulan ang pagsusuri sa sanggol kasama si Kim Sabi. Bago umalis, humingi ng paumanhin si Kim Sabi kay Oh Yi-yang na basta na lang ibinasura ang usapin. Biglang dumating si Ung Jail para anyayahan silang lahat sa hapunan at ngayon walang tumanggi. Bumalik si Oh Yi-yang sa locker para kunin ang naiwan, tapos nakita ang masayang larawan ng OBGYN team na nakapaskil na. Kamakailan, may bagong intern na doktor na sumali sa ospital. Dahil baguhan, madalas siyang nagkakamali kaya lahat ng trabaho niya napupunta kay Oh Yi-yang. Si Oh Yi-yang, stressed na, lalo pang naiinis dahil ang intern ay madaldal sa mga konsultasyon.
Sa sobrang inis, nagmura si Oh Ye-young ng malakas na ikinagalit naman ng intern. Ito ang unang beses na pinagsabihan ni Gu Da-won si Oh Ye-young. Bilang senior, naniniwala si Gu Da-won na natural ang pagsaway sa pagkakamali, ngunit hindi sa harap ng pasyente, lalo na sa intern na 3 buwan pa lang nagtatrabaho. Gayunpaman, sa paghihiwalay ng trabaho sa personal na buhay, humingi ng paumanhin si Gu Da-won kay Oh Ye-young pagkatapos ng trabaho dahil sa pagsaway. Hindi ito pinansin ni Oh Ye-young dahil humingi na siya ng paumanhin sa intern. Pagkalipas ng hating gabi, nalaman na kaarawan pala ni Oh Ye-young. Mabilis na sinabi ni Gu Da-won na maaari siyang humiling ng anumang gusto niya. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Oh Ye-young kung pwede niyang magustuhan si Gu Da-won. Tumigil sandali si Gu Da-won bago pumayag, ngunit sinabi na kung gusto niyang maging awkward sila, sige lang. Kinabukasan, ipinagdiwang ni Oh Ye-young ang kaarawan niya kasama ang kapatid, at naroon din si Gu Da-won. Ngunit umalis siya ng maaga para magtrabaho matapos kumain ng ilang subo lang. Sa trabaho, hiniling ng kasamahan kay Oh Ye-young na maghatid ng ilang dokumento kay Gu Da-won. Agad siyang pumunta sa duty room at nakita si Gu Da-won na nakahiga sa kama. Para makuha ang atensyon, naghulog si Oh Ye-young ng panulat sa sahig pero di siya nagising. Dismayado, umalis siya, di alam na gising pala si Gu Da-won at sadyang umiiwas. Nagpatuloy ang araw sa ospital gaya ng dati. Si Oh Ye-young ang nag-check sa babaeng may early stage cancer na pwedeng gamutin sa operasyon. Nag-alala ang babae na di magising sa anesthesia kaya hiningi kay Oh Ye-young na siguruhing magigising siya. Ang 10 taong gulang niyang anak, di alam ang sakit ng nanay, maingay at abala sa paglalaro sa kwarto. Sa parehong ward, may pasyenteng may cancer din, kasama ang anak na babae, kasing edad pero mas mature. Malubha ang cancer ng nanay ng bata, maraming operasyon at chemotherapy na ang pinagdaanan. Kahit ganon, lagi pa ring nakangiti sa harap ng anak niya. Pinalalakas ng loob siya ng nanay ng lalaki, naniniwala na makakalabas sila ng sabay. Dahil sa check-up, pinabantayan ng babae kay Oh Ye-young ang anak niya. Dinala ni Oh Ye-young ang bata sa cafeteria, kumain ng maayos gamit ang chopsticks. Ang batang babae, na kumikilos tulad ng ate, dinala ang bata para tanungin ang doktor tungkol sa kanyang ina. Mabuti na lang at naging maayos ang operasyon ng ina ng bata. Sumigaw si Oh Ye-young ng pangalan ng babae at halos umupo ito sa gulat na panatag na nakita muli ang anak. Ayon sa mga pagsusuri pagka-opera, unti-unting gumagaling ang babae at huminga siya ng maluwag. Mas mahalaga, tumigil ang anak sa pagiging pasaway at naunawaan na tahimik na natutulog sa tabi niya. Subalit, hindi nagtagal ay dumating ang masamang balita. Biglang bumaba ang vital signs ng ina ng batang babae at inilipat siya sa ICU. Isang senior ang nagpaliwanag ng sitwasyon sa bata na naniniwala pa ring gagaling ang kanyang ina. Hindi makatiis sabihin ang katotohanan, iniwan ng senior kay Oh Ye-young ang tungkuling ipaalam sa bata kung kailan angkop. Matapos mag-isip, piniling maging tapat ni Oh Ye-young at sinabi sa bata na pupunta sa langit ang ina nito. Naunawaan ng dalaga ang kahulugan ng langit at nagsimulang umiyak. Hinawakan ni Oh Ye-young ang kamay ng bata, pinapayuhang magpaalam sa ina, pahalagahan ang mga larawan, umiyak kung gusto at huwag itago ang kalungkutan. Nagsalita si Oh Ye-young mula sa karanasan ng pagkawala ng ina, lubos na nakikiramay sa damdamin ng bata. Tumangong luhaan ng bata, tinanggap ang numero ni Oh Ye-young at tagubilin na tumawag kung may problema. Ang sitwasyon ng bata ay nagpaalala kay Oh Ye-young tungkol sa kanyang sariling ina. Isang umaga, akala ni Oh Ye-young ay narinig niya ang kanyang ina na tumatawag sa kanila ng kapatid na bumangon. Ngunit nang bumangon siya, wala siyang nakita. Yumuko si Oh Ye-young sa sahig at umiyak ng matagal, tulad ng batang nagtangkang magmukhang matatag. Naantig din si Kim sabi sa sitwasyon ng isang pasyente, isang matandang babae ang nakaranas ng uterine prolapse. Ang anak na babae, di makatiis makitang nasasaktan ng ina, nagpilit ng operasyon. Ngunit dahil tungkol sa matris, nahihiya ang lola pag-usapan ito, takot sa tsismis ng kapitbahay, kaya nag-atubili sa operasyon. Nahirapan si Kim sabi kumbinsihin ang pasyente, kaya isang senior na kasamahan ang umalo sa lola. Ipinaliwanag niya na ang kalagayan nito'y bunga ng masipag na pamumuhay. Sa kapwa-taon, nagbalatan siya ng palos buong araw para sa kasal ng anak at naghugas ng pinggan gabi-gabi para sa kasal ng anak na babae. Kaya di dapat mahiya ang lola at dapat magpa-opera agad para maipagmalaki sa kapitbahay pagkatapos. Unti-unting tumulo ang luha ng lola sa mga salita ng doktor at nagpasalamat ang anak.
Habang pinapanood ang emosyonal na eksena ng mag-ina na umiiyak, naantig si Kim Sabi at nangako sa matanda na babantayan niya ang kalagayan ng lola. Para kay Kim Sabi, ang mga salita ng matanda ay isa pang anyo ng paggaling. Nakita ni Oh Ye-young si Gu Do-wan sa elevator nang umalis siya sa trabaho at nagmadali sa parking pero napagkamalan lang pala niya ang ibang tao. Biglang tumawag ang kapatid niya para sabihing nakarating na ang tiyuhin nila sa venue gamit ang subway na lalo siyang nadismaya. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, naghintay si Oh Ye-young ng maaga sa parking at sa wakas ay naabutan ang kanyang tiyuhin. Tuwang-tuwa siyang umuwi kasama niya pero nagkunwari lang, biro pa na abala siya sa pagsakay. Nainis si Gu Do-wan at tinitigan siya ni Oh Ye-young. Nagpaliwanag siya agad habang nalulungkot si Oh Ye-young, iniisip bakit ganoon siya tratuhin ng dating mabait niyang tiyuhin sa ospital. Taos-pusong humingi ng tawad si Gu Do-wan at nagmaneho, nangangakong iuuwi ng ligtas si Oh Ye-young. Sa biyahe, tinawagan ni Dr. Miyang si Gu Do-wan. Nagtulungan sila sa isang pananaliksik at isinumiti ito ni Dr. Miyang bilang nag-iisang unang may akda. Inilipat si Gu Do-wan sa pangalawa nang walang pasabi. Si Dr. Miyang ay mapagkunwaring humingi ng paumanhin sa telepono, sinabing nakalimutan niyang ipaalam kay Gu Do-wan. Batid ang kasinungalingan at sadyang pag-aangkin ng kredito, itinago ni Gu Do-wan ang galit niya. Kinabukasan, nalaman ni Gu Do-wan kay Dr. Miyang na ang kanilang papel ay napili para sa parangal at bilang unang may akda, si Dr. Miyang ang tatanggap nito sa entablado. Nasaktan si Gu Do-wan pero nanatiling magalang at mahinahon. Para di mailantad ni Gu Do-wan ang pag-alis sa kanya bilang unang may akda, si Dr. Myung ay nagkunwaring mapagbigay, inaalok ang premyo kay Gu Do-wan na tumanggi. Si Dr. Myung ay nangakong di na mauulit at hiniling kay Gu Do-wan na huwag magalit. Si Gu Do-wan, mabuting tao pa rin, ay umiwas sa direktang paghaharap sa kasamahan. Biglang lumapit si Oh Ye-young at ipinaalala kay Dr. Myung na hindi pa siya humihingi ng tawad kay Gu Do-wan sa nangyari. Si Dr. Myung, labis na nahiya, ay agad nagpakumbaba at humingi ng paumanhin kay Gu Do-wan. Pagkatapos ng seremonya, nagpahinga sina Gu Do-wan at Oh Ye-young sa parke. Masaya si Gu Do-wan na ipinagtanggol siya ni Oh Ye-young pero nag-alala sa senior niya. Si Oh Ye-young ay walang pakialam at nagpatuloy sa pagmumura. Nang makita ito, tinanong ni Gu Do-wan kung nagbago ang nararamdaman ni Oh Ye-young. Napansin na di pa siya nakakita ng nagmumura sa harap ng gusto nila. Mabilis na nagpaliwanag si Oh Ye-young pero hiniling ni Gu Do-wan na ulitin niya. Hindi niya naintindihan, gusto pala ni Gu Do-wan na marinig ulit ang pagmumura niya. Nagmura ulit si Oh Ye-young at natuwa si Gu Do-wan, feeling niya kasama siya laging nakakawala ng stress. Sa ospital, may nakilala si Oh Ye-young na parang si Gu Do-wan, sobrang maalaga sa asawa. Lagi niyang sinasabi sa doktor na alagaan ang kanyang kayamanan, kaya pinuri siya ng mga nurse bilang pinakamaalalahanin sa obstetrics. Maya-maya, kailangan ng manganak agad ang asawa ng lalaki dahil sa biglaang komplikasyon. Dahil sa kaba, paulit-ulit na nakiusap ang lalaki kay Oh Ye-young na alagaan ng mabuti ang asawa niya. Ligtas na ipinanganak ang bata pero nagkaroon ng matinding pagdurugo ang babae at kailangan agad ng operasyon. Labis na nalungkot ang lalaki kaya umiyak siya sa mismong lugar. Sa kabutihang palad, naging maayos ang operasyon at lubos siyang nagpasalamat sa mga doktor. Ngunit, pagkalabas ng asawa sa silid operasyon, ipinakita niya ang tunay niyang ugali. Sa kabila ng karanasan ng asawa, hindi niya ito inaliw at sa halip ay hinimok na mabuntis agad para magkaroon ng anak na lalaki at babae. Nagalit ang asawa kaya sumabog siya at bumulong kay Oh Ye-young na iparating ang mensahe sa kanyang asawa. Matapang na isinigaw ni Oh Ye-young ang matinding pagsaway ng asawa sa kanyang mister. Tumango ang asawa nang marinig si Oh Ye-young at nakaramdam ng catharsis ang mga doktor na walang balak pigilan siya. Ang kasamahan ni Jae-il ay may pasyenteng buntis na linggo-linggong nagpa-ultrasound scan. Kahit malusog ang sanggol, patuloy pa rin siyang nag-aalala. Nainip ang mga senior doktor dahil walang nakitang problema sa ultrasound. Ngunit, hindi pa rin mapakali ang ina, reklamo niya'y kulang ang pagsusuri ng mga doktor. Nakita ni Jae-il ang pagkabalisa niya kaya nag-alok na mag-ultrasound ulit. Bagong doktor siya kumpara sa mga senior pero masusi at mahilig mag-double check. Habang nag-scan, kausap niya ang ina ng magiliw, pinakinig sa tibok ng puso ng sanggol. Matapos ang masusing pagsusuri ni Jae-il, sa wakas ay gumaan ang loob ng ina. Habang nagpapahinga si Jae-il sa duty room, may tumawag na nurse sa kanya. Bumalik ang parehong buntis na ina,
Si JL ang hiningi para sa kanyang scan. Nagmadali siya at maingat na sinuri. Nakakita ng posibleng pagkasira ng matris. Tinawagan agad ni JL ang senior, kinumpirma at inayos ang operasyon. Naging matagumpay ang operasyon, ligtas ang mag-ina. Nagsorry ang ina sa paulit-ulit na pagbalik pero sinabing okay lang ng senior. Ang mabait niyang salita ay umaliw sa buntis na ina. Dumating ang kapatid ni Yang sa ospital para magpa-check up. Gusto niyang magkaanak at ilang beses nang nagpa-fertilize kasama ang asawa. Nang makita ang mga buntis sa ospital, nakaramdam siya ng inggit. Sa kasamaang palad, nabalitaan niya ang isa pang nabigong proseso. Sa subway, malapit sa upuan para sa buntis, pinigil niya ang luha dahil sa sakit ng hindi natupad na pangarap. Sa labas ng ospital, lumapit ang relasyon ni Yang at Gudo Won. Tinrato ni Gudo Won ang mga junior sa hapunan at sinabing babalik sa ospital. Pero maya-maya, nakita ni Yang na nagbago ang plano ni Gudo Won nang lumitaw sa tabi niya. Nag-aalala pala si Gudo Won sa chismis ng mga junior tungkol sa kanilang relasyon. Ipinaalala ni Yang na masyadong abala ang lahat para magchismis. Nagsimulang mag-alala si Gudo Won sa kaligtasan ni Yang sa mga eskinita. Mabilis na nagpaliwanag si Gudo Won na natatakot lang siya sa masasamang tao. Magbabakasyon si Gudo Won ng 3 araw at aalis sa ibang lungsod kinabukasan. Noong gabi bago umalis, inutusan niya ang 4 na junior na huwag siyang tawagan maliban kung kailangan. Sa unang araw ng bakasyon, kinuha ni Yang ang kaso ng dayuhang buntis na nasira ang panubigan. Pagkatapos suriin, nakita ni Yang na kailangan ng agarang operasyon. Pero abala si Professor Seo sa ibang surgery. Kinailangang maghanda mag-isa ni Yang, nakita na ang paa ng sanggol na lumalabas. Hindi pa rin available si Professor Seo pero buti na lang dumating si Dr. Kang sakto para mag-anesthesia sa buntis at si Yang ang magde-deliver mag-isa. Hanggang sa puntong iyon, hindi pa nakapag-lead ng surgery si Yang pero urgent ang sitwasyon. Pinalakas ng loob ng mga senior, kinakabahang hinawakan niya ang scalpel. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Gudo Won. Sa simula, dapat sana'y magbabakasyon siya at aalis ng bayan. Pero nakatulog sa banyo dahil sa pagod at hindi nakasakay sa eroplano. Nagsuot si Gudo Won ng surgical gown at kinuha ang scalpel mula kay Yang. Sa tulong niya, matagumpay na natapos ang operasyon. Ligtas ang ina pero hindi agad umiyak ang sanggol. Sa kabutihang palad, matapos mahinang tapikan ng mga doktor, sa wakas ay umiyak na ang bata. Gumaan ang loob, niyakap ni Yang si Dr. Ham ng mahigpit. Si Gudo Won, habang nakikitang niyayakap ni Yang ang ibang lalaki, ay hindi nagustuhan. Pagkatapos ng operasyon, nag-text si Yang kay Gudo Won para magkape sila. Naghihintay siya sa labas. Umulan at may agad na nagbukas ng payong sa likuran niya. Lumingon si Yang at nakita hindi si Gudo Won kundi si Dr. Ham mula sa anesthesiology department. Si Dr. Ham ay nagbigay ng inumin at payong kay Yang. Tinanong kung pwedeng sabay silang kumain pag ibinalik ito. Nagulat si Yang, di alam na nakatingin pala ang nakababatang tiyuhin niya mula sa di kalayuan. Nang makita ang isa pang lalaking lumapit kay Yang, nakaramdam si Gudo Won ng selos. Nahihirapan din si Pyeonam-kyung sa kanyang emosyon matapos makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Inaliw siya ng intern na si Dr. Cho. Kamakailan, naging dagok si Dr. Cho sa self-esteem ni Pyeonam-jun. Si Dr. Cho, dahil sa kakulangan ng karanasan, minsan ay kinakabahan at naliligaw sa mga pasyenteng magkapangalan. Sa halip na pagalitan, kinausap ni Pyeonam-kyung si Dr. Cho at mahinahong pinaalalahanan na tiyaking i-verify ang impormasyon ng pasyente sa susunod. Akala ni Pyeonam-kyung na madaling kausap si Dr. Cho, ngunit nalaman niya na ang kanyang espesyalidad ay paglikha ng gulo. May pasyenteng nangangailangan ng patch ng gamot sa tiyan at nakita ni Pyeonam-kyung na hinugis ito ni Dr. Cho ng kakaiba, isang octagon. Itinama niya ito at muling inilagay ang patch. Ngunit mas nagustuhan ng pasyente ang ginawa ni Dr. Cho at pinuri ang intern sa kanyang trabaho na ikinatuwa naman ni Pyeonam-kyung. Isang lolang may cancer ang isinugod sa ospital. Kilala siya sa pagsuporta sa anak sa pagbebenta ng munggo pancake at taunang donasyon sa pediatrics. Hiniling ng anak niya sa mga doktor na itago ang diagnosis ng cancer sa kanya. Mahigpit na inutusan ng mga nakatatanda sina Pyeonam-kyung at Dr. Cho na panatilihing lihim ito. Ngunit si Dr. Cho ay hindi sinasadyang nagsalita tungkol dito sa harap ng lola. Nang malaman ng cancer, nalungkot ang lola, mas gusto niyang mag-ipon para sa mga anak kaysa sa operasyon. Sinubukan siyang kumbinsihin ng mga doktor pero pumayag din siya sa operasyon. Nainis siya na itinago ng mga doktor ang kanyang kalagayan. Sa halip, pinasalamatan niya si Dr. Cho sa kanyang katapatan. Sinabi niyang sa kanya lang siya nagtitiwala at hiniling na naroon siya sa operasyon. Kahit kaunti lang ang ginawa ni Dr. Cho, pinuri siya. Lalo itong nagpasama ng loob kay Pyeonam-kyung.
Para tuparin ang pangako sa lola, si Dr. Cho ay tumulong sa operating room. Ayon sa mga senior na doktor, si Dr. Cho ay may magandang reputasyon sa mga pasyente. Mabait, maasikaso, at mahusay daw siya. Lalo itong nagpalungkot kay Pyo Nam-kyung. Sa operasyon, sinabihan si Pyo Nam-kyung na ifan ang sugat ng pasyente. Pero siya mismo ang nafan niya dahil sa pagkadistract. Pagkatapos ng operasyon, nakita ni Dr. Cho ang nakakatawang Pyo Nam-kyung at hindi niya napigilan ang pagtawa. Sa labas ng ospital, nahihirapan ng itago ni Gu Do-won ang kanyang nararamdaman. Para makasabay kay Oh Yi-yang, sinadya ng disiplinadong si Gu Do-won na magising ng huli. Patuloy siyang nagtatanong kay Oh Yi-yang, nalilito siya dahil ang kanyang tiyuhin ay nakatira sa kanya ng 1 taon at biglang interesado sa kanyang buhay. Sa elevator ng ospital, si Dr. Ham ay nag-anyaya kay Oh Yi-yang ng hapunan sa Biyernes sa harap mismo ni Gu Do-won na nasa loob ng elevator. Nang makita sina Dr. Ham at Oh Yi-yang na magkasama, muling nagselos si Gu Do-won. Nang marinig si Dr. Ham na nagbanggit ng pag-book ng restaurant, agad na pinindot ni Gu Do-won ang elevator, gustong magsalita kay Oh Yi-yang pero nagbago ang isip. Nang magsara ang elevator, si Gu Do-won ay mukhang nababahala at nag-iisa. Si Oh Yi-yang, medyo nag-aalala na ang imbitasyon ni Dr. Ham sa hapunan ay dahil gusto niya ito. Nagpasya siyang humingi ng payo kina Jae-il at Pyo Nam-kyung. Naniniwala si Jae-il na kung nag-aanyaya ang lalaki ng hapunan nang sila lang, ibig sabihin gusto niya ang babae. Ngunit, si Pyo Nam-kyung ay nag-isip na ito'y simpleng pagpapahalaga lang bilang kasamahan. Naniwala si Oh Yi-yang kay Pyo Nam-kyung at tinanggap ang imbitasyon ni Dr. Ham. Nang malaman na nakipagkita si Oh Yi-yang sa isang lalaki, muling nagdismaya si Gu Do-won. Pagdating sa restaurant, sinabi ng waiter na may pribadong kwarto si Dr. Ham na muling nagpaalala sa kanya. Ngunit pagpasok niya, nakita niyang inimbitahan din ni Dr. Ham ang ibang doktor mula sa anesthesiology. Ang hapunan ay pagdiriwang ng matagumpay na panganganak ng dayuhang buntis. Pagkatapos kumain, si Dr. Ham ay direktang tinanong si Oh Yi-yang kung nag-alala siya sa pag-iisa nila. Nagpaliwanag agad si Oh Yi-yang, pero natuklasan ni Dr. Ham ang lihim niyang pagtingin kay Gu Do-won. Ilang araw bago yon matapos ang operasyon, nakita ni Ham na aksidenteng nahawakan ni Oh Yi-yang si Gu Do-won at mabilis itong binawi habang palihim siyang tinititigan ng may pagmamahal. Inamin ni Oh Yi-yang ang kanyang damdamin at binanggit ang hirap ng pagkakaroon ng crush. Si Dr. Ham ay nagmungkahi na sumuko na lang si Oh Yi-yang at siya na lang ang piliin. Matapos mag-atubili, tinanggihan ni Oh Yi-yang ang pagtatapat ni Dr. Ham at sinabing kay Gu Do-won lang siya may nararamdaman. Pagkatapos ng trabaho, habang naghihintay ng bus kasama si Gu Do-won, nalaman niyang si Dr. Ham ay nag-imbita lang pala sa kanya sa isang selebrasyon. Nakaramdam ng ginhawa si Gu Do-won. Nang makakita ng magkarelasyong nagyayakapan sa bus stop, sinabi ni Oh Yi-yang sa tiyuhin na gusto niya rin ng ganon. Kinakabahan na tumingin si Gu Do-won sa paligid, iniisip ang sasabihin. Ngunit nang lumingon siya, nakaupo na si Oh Yi-yang sa ilalim ng karatula ng bus stop. Umupo si Gu Do-won sa tabi niya at nang lumapit, nagbabala ang relo niya sa mabilis na tibok ng puso. Mabilis niyang tinakpan ang relo at malambing na tumingin kay Oh Yi-yang. Kamakailan, ang ina ni Pyo Nam-kyung ay nagpa-oophorectomy sa ospital. Masaya siyang nagkwento ng nakakatawa tungkol sa anak sa mga kasamahan nito. Nahihiyang nakiusap si Pyo Nam-kyung sa ina na huwag pag-usapan ang pamilya sa trabaho. Habang nag-aalala ang ina na tinapay lang ang kinain ng anak, pinapakain ito ng dumplings. Matigas ang ulo ni Pyo Nam-kyung, naiinis sa panggugulo ng ina sa trabaho. Maya-maya, ibinahagi ni Pyo Nam-kyung ang dumplings ng ina sa 3 kasamahan. Naiinggit si Jae-il sa araw-araw na dumplings niya. Napansin na di tulad sa kanya, nandoon ang nanay ni Pyo Nam-jung, habang nasa ibang bansa ang mga magulang niya. Naiinggit din si Kim Sae-bai na naalala ng nanay ni Pyo Nam-jung lahat ng nakakatawang kwento ng anak, samantalang ang nanay niya ay di man lang dumalo sa graduation niya. Nang marinig ang mga kasamahan na nagrereklamo at naiinggit sa iba tungkol sa kanilang mga nanay, bumulong si Oh Yi-yong na ang pagkakaroon ng nanay ay napakaganda na. Dahil dumating ang nanay ni Pyo Nam-jung sa ospital nang di sinabi at may operasyon si Pyo Nam-jung kinabukasan, di niya masamahan ang nanay niya sa operating room. Bago ang operasyon kinabukasan, patuloy na inaliw at hinikayat ni Pyo Nam-jung ang kanyang nanay na talagang medyo mahiyain at madaling ginawin. Hiniling ni Pyo Nam-jung sa senior surgeon na tiyaking may dagdag na kumot ang kanyang nanay pagkatapos ng operasyon. Naging maayos ang operasyon ng nanay pero nasasaktan siya pagkatapos. Sa kabila nito, inisip pa rin niya ang anak, pinapayuhan na huwag kumain ng tinapay lang kundi kumain ng maayos. Habang bumubuti ang kalusugan ng ina, umupo sila para sa isang kaswal na usapan. Nalaman ng ina ang tungkol sa propesor na sumisigaw sa anak at nagalit, gustong humingi ng katarungan para sa kanya. Nang dumating ang propesor na kilala sa pagsaway kay Pyo Nam-jung, patuloy siyang nagpapahiwatig sa ina na huwag magalit sa harap nito. Nag-atubili ng matagal pero nagpasya ang ina na protektahan ang anak, pinigil ang galit, hinawakan ang kamay ng propesor at hiniling na alagaan si Pyo Nam-jung. Sa araw ng paglabas ng ina,
Sinamahan siya ni Pyo Namjoon sa labasan at tinanong kung hindi komportable sa ospital. Ang kanyang ina ay umiling lang, nakaramdam ng labis na kasiyahan. Unang beses niyang natulog kasama ang anak mula noong high school, kaya napaiyak si Pyo Namjoon na parang bata. Umiyak din ang kanyang ina, ngunit paulit-ulit na pinunasan ang luha ng anak. Sa gitna ng abalang buhay sa ospital, inayos ni Gu Do-won ang damdamin para kay Oh Yi-yong. Isang gabi, nag-aalinlangan siyang kinausap ang kapatid tungkol kay Oh Yi-yong, kapatid ng hipag. Hindi naintindihan ng kapatid, pinayuhan lang si Gu Do-won na huwag makipag-away sa tiyahin. Samantala, sumasailalim ang kapatid nila sa embryo transfer at in vitro fertilization. Kahit maliit ang tsansa ng pagbubuntis, nananatili siyang may pag-asa. Bibili si Oh Yi-yong ng upuan ng sanggol para sa pamangkin at magdeposito sa bangko. Paglabas ng bangko, nakasalubong niya si Gu Do-won na hindi uuwi ng gabing iyon. Hiniling niya na ihatid ang tinapay na pinya na binili para sa hipag. Sinabi ni Oh Yi-yong na gusto rin niya ng tinapay na pinya kaya nangako si Gu Do-won na bibili. Nainis si Oh Yi-yong, naalala ang pangako ng crab sauce na laging sa susunod na lang. Nang makita ang kanyang pagkadismaya, inanyayahan siya ni Gu Do-won sa hapunan kinabukasan. Pumayag agad si Oh Yi-yong nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan sa trabaho, paulit-ulit niyang kinukumpirma ang oras sabik sa hapunan. Nag-aalala si Gu Do-won sa trabaho pero pinakalma siya ni Oh Yi-yong. Natupad ang kinatatakutan ni Gu Do-won. Bago umalis, naghintay siya sa parking lot may dalang card para kay Oh Yi-yong. Ngunit may aksidenteng nangyari sa paghahatid ng bulaklak. Nagkamali si Gu Do-won sa petsa, hindi nakakuha ng reserbasyon sa kainan. Tumawag siya kay Oh Yi-yong para ipaalam na kanselado ang hapunan. Nalungkot si Oh Yi-yong, kinonfrontang si Gu Do-won, inakala siyang naglalaro. Nang makita ang kanyang pagkalungkot, nagmadali si Gu Do-won magpaliwanag. Walang card o bulaklak, tanging ang kanyang pag-amin na lang ang maibibigay. Seryosong ipinagtapat ni Gu Do-won ang kanyang damdamin. Labis na tuwa, sumugod si Oh Yi-yong sa yakap niya at kinumpirma na ang kanilang relasyon. Pagka-uwi, napagkasunduan nilang itago muna ang relasyon sa ate hanggang sa magbuntis ito. Nang buksan ni Gu Do-won ang pinto, naalala niyang wala ang kuyat hipag niya sa loob ng 3 araw. Nang mapagtantong mag-iisa sila ng hipag, isinara niya ang pinto at nagsinungaling na babalik sa ospital. Si Oh Yi-yong, nakakabasa ng isip ng bayaw, di na nagtanong patlihim na hinalikan si Gu Do-hwan. Pumasok si Gu Do-hwan sa elevator, di napigilan, madamdaming hinalikan si Oh Yi-yong. Masaya rin ang buhay sa ospital. Nang araw na yon, may 2 producer na dumating para mag-film ng reality show sa OBGYN. Nang malaman ang tungkol sa filming, si Dr. Myung ay nagpakita ng init at malasakit sa buntis sa harap ng kamera, nangakong gagawin ang lahat. Binalaan ni Oh Yi-yong si Dr. Myung na ang makitid na balakang ng babae ay maaaring magpahirap sa normal na panganganak. Ngunit dahil nasa kamera, si Dr. Myung ay tumanggi sa mungkahi ni Oh Yi-yong at iginiit ang normal na panganganak. Tinawagan din ni Myung si Oh Yi-yong gabi-gabi, hinihiling na mag-video call para makausap ang buntis at mag-ulat ng kalagayan bawat oras. Sa araw ng panganganak, nahirapang manganak ng natural ang babae. Matapos ang 2 oras na paghilab, kinailangang tawagan ni Oh Yi-yong si Dr. Myung para mag-emergency cesarean section. Kahit pumayag si Dr. Myung, nagpakitang gilas pa rin siya sa kamera, sinisi si Oh Yi-yong sa hindi agarang paglipat ng babae sa operating room. Sa operasyon, pinilit ni Dr. Myung na magmukhang mabait at mapagmalasakit. Pagkatapos kunwari inag-alala siya, sinabihan si Oh Yi-yong na humingi ng payo anumang oras. Natuwa ang camera woman ng reality show, nakunan ang nakakaantig na eksena sa delivery room. Nang ma-edit ang pilot, nakita ni Oh Yi-yong na si Dr. Myung ay ipinakita bilang mabait na bida sa palabas. Natuwa at nabigo, naisip niyang magbitiw agad pero hinikayat ni Pyo Namjoon na manatili. Ganun din, si Jae-il ay may sariling mga pagsubok na kinakaharap. Isang bagong intern na 1 buwan pa lang nagtatrabaho ay paulit-ulit na nagkakamali. Madalas pagalitan ni Kim Sabi ang intern pero si Jae-il na nakasanayan na ang mga baguhan, laging umaalo at tumutulong sa mga problemang dulot ng intern. Pero may hindi inaasahang nangyari dahil dito. Dahil sa kabaitan ni Jae-il, naging tamad ang intern, iniiwanan siya ng trabaho at pinagchitsismisan pa sa mga kasamahan. Narinig ito ni Jae-il at Gu Do-won. Nagsorry ang intern kay Jae-il na nasaktan pero madali pa ring nagpatawad. Inalo ni Gu Do-won si Jae-il, payo'y maging mabait pero may pamantayan at huwag mag-atubiling punahin kung kailangan. Gayunman, ipinagpatuloy ni Jae-il ang kanyang mahinahong ugali.
na nag-aalok ng ginhawa at pag-asa sa mga nahihirapan tulad ng ginawa ng kanyang mga guro. Mula nang kumpirmahin ang kanilang relasyon, nagsimulang mag-date ng matamis sina Oh Ye-young at Gu Do-won. Hinihintay ni Gu Do-won si Oh Ye-young sa parking lot pagkatapos ng trabaho na nagpasaya sa kanya pero nag-aalala rin sa chismis ng mga kasamahan. Sa bahay, napansin ng kapatid niya ang lihim na pagmemensahe na naghinala na may relasyon si Oh Ye-young. Nang tanungin, inamin ito ni Ye-young. Agad na nagtanong ang kapatid at bayaw niya tungkol sa kanyang kasintahan. Bago siya makasagot, binanggit ng kapatid niya ang mga dating isyu ni Oh Ye-young sa pag-ibig na binigyang diin ang kanyang pabago-bago. Pinagmasdan ni Gu Do-won si Oh Ye-young nang sabihin niyang pakakasalan niya ang kasintahan na ikinagulat ni Gu Do-won at nabilawkan sa inumin. Nang sabihin ng kapatid na makikita ang magiging bayaw sa ospital, mabilis na sinabi ni Oh Ye-young na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ng trabaho, tahimik na sumama si Oh Ye-young kay Gu Do-won sa break room para kumain ng mag-isa, lihim na hawak ang kamay niya. Kapag may pumasok, bigla silang umaakto na parang normal lang. Ang lahat ay nagreklamo. Si Oh Ye-young ay nagsabing walang lugar sa ospital para mag-date at hindi nila magamit ang bahay dahil nandoon ang kapatid at bayaw niya. Sinisikap ni Gu Do-won na makahanap ng oras para magyaya ng kape kay Oh Ye-young, pero laging nakakasagabal ang mga gawain sa ospital. Nang hapon, may helicopter na naghatid ng babaeng bagong panganak at matinding nagdurugo. Agad siyang dinala sa operating room. Nang makita siyang duguan, sandaling nataranta si Pyo Nam-kyung. Tinulungan siya ni Oh Ye-young na kumalma, inaalala ang bagong silang na anak na nagpalakas sa kanya. Pinamunuan ni Prof. Shu ang operasyon kasama ang ibang departamento habang kalmado si Oh Ye-young. Matagumpay ang operasyon dahil sa mahusay na pagtutulungan. Pagkatapos, kailangang ayusin ni na Oh Ye-young at Pyo Nam-kyung ang mga dokumento. Si Gu Do-won, na hindi nakatulong sa operasyon, ay nagpasalamat sa dalawang residente para sa pasyente. Kahit hindi sila nakatulong sa operasyon, pinagaan nila ang loob ng pasyente, isang kapuri-puring gawa. Para mabawasan ang gawain ng mga bata, inako ni Gu Do-won ang mga ito at lihim na nag-text kay Oh Ye-young. Ang tagong lugar ay perpekto para sa kanilang date. Si Dr. Lee at ang kanyang kasintahan ay nasa ospital din. Mapanlinlang na sinabi ni Dr. Lee sa kasintahan na ang mga magkasintahan sa ospital ay lihim na nagde-date sa liblib na sulok na ito. Ang mapaglarong si Dr. Lee ay sinubukan na mahuli ang magkasintahan sa pamamagitan ng tahimik na pagbubukas ng mga pinto ngunit wala siyang nakita kaya nabigo siya. Sa sandaling iyon, tahimik na lumabas sina Kim Sabi at Yoon Jae-il na nagtatago sa ilalim ng mesa. Mabilis na umunlad ang kanilang relasyon. Si Kim Sabi ay madalas na napapagalitan ng Senior Professor Tao. Pinayuhan siya ni Jae-il na humingi muna ng tawad kung napansing seryoso ang propesor. Ngunit si Kim Sabi, matigas ang ulo, ay hindi sinunod ang payo ni Jae-il at muling napagalitan dahil sa pagkakamali. Nang mga oras na iyon, inaliw siya ni Professor Ryo, iginiit na hindi niya kasalanan at hinikayat siyang manatiling masigla. Bilang pinakamadaling lapitan sa ospital, nakita ni Professor Ryo ang lungkot ni Kim Sabi at nag-alok ng kape sa ibaba. Nang mag-atubili si Kim Sabi, sinabi ni Professor Ryo na gusto niya ang kape at hinimok siyang bumili. Umupo siya sa mesa ni Kim para takpan ang trabaho nito. Nang araw na yon, tinitigan ni Kim Sabi ang kape na binili niya at natagpuan itong sobrang sarap. Kalaunan, matapos mapintasan ng isa pang senior, nakialam si Professor Ryo. Sinabi niya na dapat pagsabihan ang mga junior sa pagkakamali pero dapat angkop ang lugar at paraan, iginalang ang dignidad ng tao. Nahiya ang senior at agad humingi ng tawad kay Kim Sabi. Nagpasalamat siya kay Professor Ryo at nag-alok tumulong sa mga operasyon. Pagkatapos ng trabaho, binigyan niyan si Kim Sabi ng 2 pirasong tinapay. Dahil 2 lang, dinala ni Jae-il si Kim Sabi sa tagong sulok ng ospital na puntahan ng mga magjowa, balak kumain ng tinapay doon. Bago umalis, bumalik si Jae-il para kunin ang jacket. Aksidente niyang nakita sina Oh Ye-young at Gu Do-won na sweet na magkahawak kamay. Dinala ni Gu Do-won si Oh Ye-young sa real estate agency para pumili ng bahay. Ipinaliwanag niya na simula nang mag-date sila, hindi na komportable ang pagtira sa kapatid at hipag niya. Gusto nila ng sariling espasyo na mula si Oh Ye-young, nag-iisip ng nakakahiyang bagay. Nang gabing iyon, kumain sila sa isang restaurant. Biglang nagkasakit ang isang customer. Nagmadali silang tumulong at iniligtas ang tao gamit ang perpektong teamwork. Kinabukasan sa elevator ng ospital, nanliligaw si Oh Ye-young kay Gu Do-won. May babaeng humingi ng direksyon papunta sa outpatient clinic. Para itago ang relasyon, tinakpan ni Gu Do-won si Oh Ye-young ng bag, pero napansin siya ng babae. Nagkataon, si Aeryom pala ito, bagong nurse sa maternity ward. Kilala na pala niya si Oh Ye-young. Lihim na nangako si Aeryom na magkukunwaring walang nakita. Maya-maya, nabalitaan ni Gu Do-won ang tungkol sa bagong nurse. Nang makitang siya ang babae sa elevator, kinabahang iniabot niya ang kape sa ilalim ng tingin ni Oh Ye-young. Samantala, si Jae-il na nakakaalam ng lihim nila, nagpahiwatig na mananahimik siya. Nang araw na yon,
nakita ni Pyo Nam-kyung si Gudo-won na may suot na asul na sombrero. Nalaman niyang kakain ng hapunan si Gudo-won kasama ang hipag, kapatid ni Oh Yi-young. Ngayon niya napagtanto na sila pala ay magkabiyenan. Sa ibang lugar, kinokolekta ni Kim Sabu ang mga address ng doktor para sa regalo sa kasal. Nalaman niya na sina Oh Yi-young at Gudo-won ay magkasamang nakatira. Pinanood ni na Jae-il at Kim Sabu ang CCTV ng isang kainan. Gusto nang nag-upload na mahanap ang mga tumulong noong gabing iyon. Nakilala ni Pyo Nam-kyung ang asul na cap ni Gudo-won. Napansin ni Kim Sabu na pareho ang jacket ng isa pang tumulong at ni Oh Yi-young. Sabi ni Jae-il, sila raw ay nagde-date. Alam ni Kim Sabu na magkasama silang nakatira. Si Pyo Nam-kyung, akala niya ay magbiyenan lang sila. Pagkatapos ng kanilang mga haka-haka, nagulat silang tatlo. Walang kaalam-alam, pumasok si Oh Yi-young sa duty room. Nagulat sila nang makitang suot niya ang jacket at sapatos sa video. Ngayon, sigurado na sila sa tunay na relasyon ni na Oh Yi-young at Gudo-won. Samantala, tuloy pa rin ang abalang takbo ng ospital. Si Professor Jom, OBGYN na malapit ng mga anak, ayaw magpahinga. Sa halip, ginagabayan niya si Oh Yi-young, pati sa ultrasound sa sarili niya. Kilala bilang panatiko sa panganganak, si Professor Jom ay nagpaanak ng di mabilang na sanggol. Binabaliwala niya ang sakit ng panganganak at iniisip pa ang pag-aanak sa sarili niya. Sa araw ng kanyang panganganak, kahit may contraction, iginiit ni Professor Jom na magdala ng intern si Oh Yang. Ngunit hindi nagtagal, nanaig ang sakit sa kanya. Agad siyang humingi ng tulong. Tinupad ni Oh Yang ang kanyang pangako. Nakita ng mga intern ang maayos na panganganak. Nang gabing iyon, nagkape sina Yeri at Oh Yi-young. Hindi sinasadyang nasagi ni Oh Yi-young ang balakang ni Yeri. Napagtingin si Yeri, nag-trigger ito ng kanyang trauma. Noon, si Yeri ay naharas ng isang lalaking doktor. Kinagat ni Oh Yi-young ang nangharas para ipagtanggol siya, kaya siya nagbitiw. Ngayon, unti-unti nang gumagaling si Yeri. Maya-maya, may dumating na babaeng may matinding sakit ng regla. Sinuri siya ni Pyo Nam-kyung pero hindi pala siya komportable sa lalaking doktor. Sa pag-asang makuha si Dr. Cho sa OBGYN, tinuruan siya ni Pyo Nam-kyung, huwag limitahan ang sarili sa kasarian. Dito nagsisimula ang buhay na puno ng saya. Pero si Dr. Cho ay mukhang malungkot. Kamakailan ay nag-file siya ng death certificate test mula sa gynecology. Hindi pa rin sumusuko si Pyo Nam-kyung sa kanya. May dumating na isa pang buntis na ina. Para ipakita kay Dr. Cho ang ganda ng obstetrics, kumilos at nagsalita si Pyo Nam-kyung ng mahinahon. Ngunit nakita nila ang umbilical cord prolapse, kailangan ng agarang C-section. Sumigaw ng utos si Pyo Nam-kyung, nagmamadali para sa OR. Pagkatapos ng matagumpay na panganganak, mukhang nalungkot si Pyo Nam-kyung. Akala niya natakot niya si Dr. Cho, ngunit si Dr. Cho ay tunay na ngumiti. Sa di malamang dahilan, nakita niyang kahanga-hanga ang obstetrics. Kahapon, nalantad ang lihim na relasyon ni na Oh Yi-young at Gudo-won sa tatlong kasamahan. Sa ilalim ng pressure, inamin ni Oh Yi-young ang katotohanan. Nangako silang magtago ng sikreto pero kumalat agad ang chismis sa buong ospital. Pumunta si Gudo-won sa bangko para mag-deposit ng pondo para sa kasal. Narinig siya ng tatlong usyosong junior at tinukso siya doon, binabati ang mag-asawa. Habang nag-iimpake, pinigilan ni Gudo-won si Oh Yi-young sa pagbukas ng isang drawer. Kinuha niya ang tala ng pamamaalam mula sa junior. Binasa ito ng malakas at madrama. Habang naglalaro, nahulog sila sa kama nang pumasok ang kapatid at bayaw ni Yi-young. Walang kamalay-malay, hindi naghinala ang mag-asawa. Kalaunan, binuksan ni Gudo-won ang drawer, may laman itong pares ng singsing. Bisperas ng bagong taon sa maternity ward, umaasa ang mga ina ng swerteng sanggol. Abalang-abala ang delivery room, isang inay tumawag sa manghuhula, naniniwala sa kapalaran base sa petsa ng panganganak. Maya-maya, may buntis na nangailangan ng agarang panganganak. Ginabayan ni Professor Seo si Oh Yi-young sa proseso. Matagumpay na naisilang ni Oh Yi-young ang malusog na sanggol sa hating gabi. Congrats, bagong taon na ang sanggol, masayang sabi ni Oh Yi-young. Ngunit ang bagong taon ay nagdala ng iba't ibang damdamin. Ginagamot ni Pyo Nam-kyung ang pasyenteng may umuulit na cancer sa matris. Kritikal ang kalagayan at may DNR order. Nakilala niya ito, ang unang pasyenteng ginamot niya sa gynecology. Maya-maya pa ay pumanaw na ang babae. Tumingin si Pyo Nam-kyung sa death certificate sa computer at umiyak. Biglang naging abalang-abala ang ER. May lalaking dumating kasama ang asawang manganganak. Isinantabi ni Pyo Nam-kyung ang lungkot at kumilos agad. Ligtas na naisilang ang sanggol. Habang yakap ang umiiyak na sanggol, muling umiyak, puno ng emosyon. Buhay at kamatayan, magkadikit. Samantala, may natutuhan din si Jae-il. Kamakailan, gabi-gabi siyang nasa ward ng may cervical cancer. Kailangan ng gamot tuwing 2 oras dahil sa sakit. Pagod pero pursigido, tumatakbo siya agad, buhok gulo, walang reklamo.
Mas mabuting kailangan kaysa hindi napapansin, naisip niya. Nang gabing iyon, mahimbing na nakatulog ang pasyente. Nalaman ni Professor Tao na nag-research si Yoon Jae-il ng pain relief. Salamat, sabi ng pasyente. Ngunit higit sa gamot, pinahahalagahan niya ang palagiang pakikisama nito. Ang simpleng pag-uusap nila'y nagpainit sa kanyang puso. Nang gabing iyon, tahimik na pinuri ng mahigpit na Professor Tao si Yoon Jae-il. Tinulungan pa niya itong magsulat ng research paper. Namangha ang senior ni Il sa kanyang pag-unlad. Hindi na siya ang walang alam na baguhan. Si Kim Sabu ay may sariling realisasyon. Isang kritikal na pasyente na haharap sa mahirap na operasyon. Nag-aalala, sinusubaybayan siya ni Kim Sabu, nagbibiro para palakasin ang loob, nang batiin siya ng manigong bagong taon na puno ng init ang silid. Pagkatapos ng trabaho, naglakad sina Kim Sabu at Yoon Jae-il. Bigla, tinawag ni Yoon Jae-il si Kim Sabu na cute. Gusto mo ba ako? Direktang tanong ni Kim Sabu. Malaya itong inamin ni Yoon Jae-il. Sumagot si Kim Sabu, kailangan ko pa ng oras bago tayo mag-date. Samantala, nakilala ni Pyo Nam-kyung si Dr. Cho sa istasyon. Si Dr. Cho ay nagsabi, opisyal na akong sasali sa obstetrics. Natuwa si Pyo Nam-kyung. Niebei bumagsak nang makita ni Oh Yoo-kyung si Gudo Hwan sa kotse. May bulaklak at singsing na naghihintay sa kanya. Bago pa siya makagalaw, hinalikan siya nito ng buong puso. Muling nabigo ang IVF ng kapatid ni Oh Yoo-kyung. Pinilit ng doktor subukan pa, pero pinili niyang magpahinga muna. Kahit walang anak, sabi niya, sapat na ang pag-ibig ng asawa ko. Sa ospital, pumasok si Oh Yoo-kyung sa silid ng mga second-year resident. Hindi pa rin nagbago ang kanyang tatlong maingay na kasamahan. Ngumiti siya, parang unang pagkikita nila muli. Sa pagtatapos ng kwento, ipinapakita na ang medisina ay hindi lamang tungkol sa husay, kundi tungkol din sa puso, pasensya at pagtutulungan. Sa kabila ng gulo at pagod, unti-unting lumago ang mga residente sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Natutunan nilang ang empatiya, kababaang loob at koneksyon sa kapwa ay kasing halaga ng kaalamang medikal. Sa huli, ipinapaalala ng kanilang karanasan na sa medisina at maging sa buhay, ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa sabay-sabay na pagharap sa mga hamon at pananatiling tapat sa layunin.